Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na makapag-live muli. At yung segment po natin ngayon is Vox Populi, Cite a Bible Passage. Yun po, ipagsabay ko na. Kasama na daan yung pag-promote ko sa channel na Ode Alteram Partem. So, bali, tatlo, no? Welcome. Unahin ko po dito yung Vox Populi. Siguro, bago iyan, kung may may tanong po kayo regarding po sa Biblia, cite a Bible passage and let the Bible speak. Maganda siguro ganon. Ipagsabay ko na. So again, unahin ko muna yung sa Vox Populi habang siguro nag-iisip kayo kung anong Bible passage na pwede ninyong itanong. At hayaan natin yung Biblia ang sasagot. Opo, ganun po siya. So, shoutout pala sa aking mga magulang, si Jesus Senior Sukgang, Daisy Sukgang, Sheila at Jan Sukgang, aking mga kapatid, mga pamangkin, relatives, mga kaibigan, kakilala, at sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard, to the officers, men and women of the Philippine Coast Guard, God bless sa inyo. At tuloy lang yung pag-iensayo, exercise, kasi anytime kung may engagement man, hindi natin inaasahan. Pero most probably, ang Communist China, hindi pa naman papasok siguro sa digmaan na kumbaga bulgar ba, no? Mag-involved ng Third World War. Malabo pa kasi siguro hindi pa na kayanin ng kanilang technology. At siyempre, resources. Ganon po siya. So, ganon ho. God bless sa inyo dyan sa Philippine Coast Guard. Sana magawan ko ng paraan, legal na ho na paraan para makabalik ako dyan. Kasi alam naman ninyo, sa ibang mga officers dyan, doon na lang ho, dyan na lang muna. So, iset aside ko muna yung ibang bagay. So, sa Vox Populi. So, today, I took the initiative and took a road trip to Marilake. Kaya ginabi ako, medyo napagod. Kasi gusto ko puntahan doon sa Marilake yung bato na napakaitim po. Ang pagkakaalam ko niyan, kasi nakita ko, that was way back 2016. Nakita ko doon sa Marilake, somewhere dyan sa Marilake, napakaitim na bato. Tinabi ko yung motor. Pagtabi ko ng motor, tinanggal ko yung dalawa kong gloves. Pati helmet ko, inangat ko. Tapos hinawakan ko yung itim na bato. Hindi naman po sa pagmamalaki at pagmamayabang, hinawakan ko po. Meron po akong naramdaman na kakaiba. Opo. Basta ganun po siguro. Baka talent din yan na kaloob ng Diyos. Mahawakan ko lang. Nakakaramdam po ako . Una, isang kamay pero dinalawang kamay ko na. Tapos siguro nakahawak ako doon siguro sabihin ko na mga 1 minuto. Napatayo ako. Tapos napatingin ako sa paligid. That was 2016. Ang purpose ko sana kanina pala para balikan din iyon. Para bang i-recall ko yung 10 years ago na pumunta ako doon at by accident nakita ko yung bato doon. Kaso lang nakakalungkot na balita at binabalita ko sa inyo, iba na ho. Malungkot na balita, wala na po yung mga itim na bato doon. Ang pagkakalam ko, meteorite iyon. Opo. Ang lalaki . Nakakalungkot talaga. As in, hanggang ngayon, ramdam ko yung parabang guilt feeling tsaka yung panghihinayang. Kasi 10 years ago, nung umakyat ako doon sa Marilake, pinuntahan ko yan doon. By accident, nakita ko yung bato. Tabing daan lang makita mo, tanaw mo . Pero kanina, pagdaan ko, may may barrier na nilagyan ng bakod tapos may ginawang daanan. Kung saan mismo yung bato na nakita ko, doon sila naglagay ng daanan. So, by strategy, the very option is tanggalin yung mga nakaharang doon sa daan. So, therefore, yun ang paraan para makuha yung meteorite doon. Napakalaki .
Kasi mantay mo sa tagal na ng panahon, nandun yun sa bundok, ulan, init, bagyo, kung ano pa man, talagang makita mo yung bato as in makinis eh. Kinis na kiniso. Napakaitim pa. Tapos para siyang may mga scattered na mga ibang kulay. Ganon. Pero grabe oh, paghimas ko, grabe kakinis eh. Opo. Tapos tumingin ako sa paligid, tapos nakita ko yung shape ng paligid, kaya pala ganon. As in maraming nagbukas sa isip ko nung panahon na hinawakan ko yung bato. Na siya namang binalikan ko kanina, kaso wala na. So kung sino man yung may pakana doon para maggawa ng kalsada o daan, kasi kanina may nakita pa ako eh. Nakatayo doon yung lalaki. Hinarangan talaga, may parang may bakod na siya, parang ginawang private. Nalungkot talaga ako. Opo. Talagang gusto ko sana videohan pa kanina kasi meron akong gustong gawin sana doon sa video. Ebidensya rin ba? Kasi gagamitin ko yun sa mga, halimbawa sa iba kong mga Facebook Live, at gagawin kong topic. Pangontra din doon sa mga sinasabi bang evolution at sa sinasabi nilang Pangea. Yung theory of Pangea na yung dati daw yung mundo isang buong lupa. Agree ako doon. However, anong hugis? Yun ang pinakatanong ko doon. Anong hugis nun? Ganun lang yun eh. At saka marami ho kasing karugtong doon. Kung Biblia ho yung pagbabatayan natin, ang dami ho. Noong 2016. Masaklap at malungkot kanina. Pagbalik ko, wala na. Although na meron namang ano doon, may isang ahensya ng gobyerno doon, parang detachment ng PNP. Meron doon. Para siguro magbantay kung ano man. Pero as in na yung bato talaga na gusto ko talagang videohan, wala na. Kasi kung by evolution, paanong napunta yung bato doon na kaiba siya sa lahat ng bato doon? Kasi yung ibang mga bato doon parang kulay green, parang paladin. Ganon. Kasi sa paglalaro ko dati sa CAN, yung mga paladin na mga armor tsaka shield, mga kulay green, greenish. Mga greenish na bato. So ang paladin, ginagamit din yan sa mga aerospace equipment or then siguro sa mga tawag nito, mga booster, mga engine ba? Kasi matibay yun siya eh. So ganun. So napahinto ako noon. Tapos hinawakan ko yung bato. Maalala ko. Wala akong takot eh. Basta may ano lang sa loob ko na talagang huminto talaga ako at bumaba. Hinawakan ko yung bato, napakaitim ng bato. Gaya nga sa panahon natin ngayon, dyan sa Mecca, merong sinasabi sila dyan na batong itim na nahulog mula sa langit. Ay, shoutout sa'yo. Jess Repiso, shoutout. Salamat. God bless sa inyo. Paghawak ko ng bato, yun na, matagal yun. Ang laki. Ilang silang piraso doon. Talagang nakakamangha. Pero kanina, nalungkot ako. Wala na eh. Ginawa nila ng kalsada, daanan ng tao. Sakyan kung ano man. Wala na eh. So, ganun ho. Nakakadismaya kasi sana mga tanawin iyon na kumbaga ba na-preserve sana. Na-preserve yung environment natin. Na-preserve kung ano man yung nadatnan natin. Ano man yung nadatnan doon, dapat na i-preserve yun para for documentary purposes man. At sana man lang kung sino man yung nagbago ng landscape doon, sana may documentary, no? Sana na-record ninyo. At sana may alam yung government natin at lalo na intelligence community. So manawagan din ako sa Amerika, nakikita nyo ngayon dito sa Pilipinas kung paano kami abusuhin. Ganun ho. At bago ko pala ituloy, may hinihanda ako rito. Sinearch ko sa Google. Naglabas yung Wikipedia, yung mga meteorite.
Yung mga bato galing sa kalawakan, sa labas ng mundo, bumagsak sa mundo, dito sa Earth. Ang lalaki pala, meron pala dito 60,000 kilograms, oh, lalaki. Eh yung bato na nandun, siguro, ang bigat nun, malaki. Kita ko malaki talaga. Sinlaki ng pinto, eh nasa 5'10 ako. Alam ko mas matangkad pa sa akin yun eh. Eh ang bigat nun, ang laki nun, ang kapal. O sa estimate ko, grabe, baka kaya ko tumimbang ng 800 kilos yun, isang tonelada. Basta ganun kalaki, eh ilang piraso iyon. Ganun ho. Eh alam ko mga ganyang bagay may mga may halaga. Tulad niyan sa Egypt, meron diyan yung isang pharaoh dati, yung kanyang anak na sinama sa libingan, yung dagger. Eh according sa history, yung dagger na yon galing yun sa meteorite na advanced siya eh. Mantakay mo sa tagal ng panahon, hindi pa rin siya kinakalawang, kasama na nga doon sa binamify. Opo. Hindi man lang kinalawang, sobrang talim pa rin. At sobrang tibay, sobrang tigas. So, ganon. Hindi ko naman sinasabi na binalikan ko yon for the mere purpose na baka sambahin. Hindi ho. Binalikan ko talaga yon para sana i-document ko, i-videohan ko para maging proof na kung saan sabihin ko ulit na ito yung bato na noong 2016 hinawakan ko 10 years ago. At binabalikan ko ngayon at ibinabalita ko sa inyo. Eh ngayon malungkot talaga, wala na doon eh. Ganun ho. Ganun sila na yung mga kayamanan na meron sa Pilipinas, basta na lang kunin, basta na lang ibahin, baguhin, kung ano pa man. The very best na strategy para kunin iyon na walang politics is lagyan mo ng daan o kalsada para bang right of way. So therefore, may improvement, may changes na pwedeng gawin, environmental na kung ano-ano lang mga request, kung ano-ano pa. Pero at the same time, kunin mo na yung mineral, yung mina, yung kayamanan, kasi makonsider yun na kayamanan eh. Kasi sa Pilipinas, meron ho talagang history ang Pilipinas na hindi pa nauso yung sulat kamay, kasama na po yung Pilipinas doon. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, sa Israel merong tinatawag na kaban ng tipan o the Ark of Tabernacle o the Ark of Covenant, kung saan nakalagay doon yung 10 utos. Ang Pilipinas hugis ganun eh. Ganun po. Eh yung mga bato dyan sa bundok, dyan sa Marilaki, as in nawala na, talagang nakakalungkot kasi isasama ko sana sa kwento ko yun eh. Opo. Kasi kung balikan natin, halimbawa, daanin natin sa evolution at sa Pangea, talagang malulugaw. Opo, malulugaw itong kung sino man nagsasabi na Pangea or evolution man, paanong lumutang yung bato doon na iba sa ibang mga bato sa ibabaw ng bundok? Anong dahilan yan? Eh, hindi nila matanggap yon kung ang Biblia ang magsasalita. Kasi winasak ng Diyos yung sanlibutan eh. Yung nilunod niya sa tubig nung panahon ni Noah, nung gumawa si Noah ng arka or ng daong. So isa ho yun sa mga witnesses na iyan. Kasama na doon sa pagwasak ng mundo yung Pilipinas na after the 40 days and 40 nights at saka ilang buwan pa yun eh kasi nag-subside pa yung tubig, bumaba. Tapos nakita doon sa tinatawag sa Turkey yung Ark ni Noah. May documentary yan eh, kaso lang yung Turkish government parang pinipigilan nila doon. Pero may mga napunta doon na mga archaeologists, sinukat-sukat nila sakto doon ayon sa sinasabi ng Biblia. Tapos doon sa Turkey may tinatawag na drogstone. Yung bato na may butas sa ibabaw, parang sinlaki ng ang lalaki ng mga bato, parang pabigat. Tapos yung art doon, siyempre, kung sino man yung mga antay sa Biblia, talagang sisirain nila kung ano man yung natitira doon, tulad yung gopher wood. Eh, hindi naman basta-basta masisira yun eh. Eh, dahil siyempre sa biblical and historical na value,
ang pagkakalam ko may mga sumira niyaon. Ganun lang ho. So malungkot sana kasi pwede i-connect yung mga bato doon na dyan sa Marilake na kung nakita ko sana kanina, mabidyuhan kung pakita ko sa inyo na tayo hindi tayo basta-basta lang ba nagsasalita, meron tayong ebidensya kaso lang yung ating nakitang ebidensya doon wala na. Binalikan ko pa huminto pa nga ako doon. Kasi gusto ko talaga sanang hanapin kasi yun. Yun ho ang ibinabalita ko sa inyo, Vox Populi, the voice of the people. At dito, sinearch ko nga lalaki ng mga meteorite 60,000 tons sa Hoba. Meteorite name Hoba. Region Namibia. Cape York ang pangalan siyang sa Meteorite Island sa Greenland. Yung mga bansa na nabagsakan ng mga meteorite ang dami pala nito. Kung i-kuha ninyo, i-google ninyo, makita ninyo sa Wikipedia. Ang lalaki ng mga bato na ito. Ang number 1 dito, Hoba. Yung pangalan ng meteorite is Hoba. Na-discover siya 1920. Region or country, Namibia. May coordinates pa siya. Tapos yung mass niya or yung kanyang timbang is 60,000 kilograms or 130,000 pounds. I do not know kung yung dito sa Marilake kung kasama dito sa Wikipedia. Kalungkot Pero i-rundown ko lang ito. Saglit lang Rundown ko lang. Mukhang wala may Philippines meron Southern Tagalog. Coordinates 122. Meron dito, bundok. 888 kilogram. Southern Tagalog. Baka yun na nga yun. No? Sana nga. Kaso saan ba itong coordinates na 1331 north, 122.27 east? Tingnan nga natin. Hindi kasama yata yung nandito sa Marilake. Alam ko meteorite yun Ganon ho katindi na nakuha na lang yung ganon. Yung meteorite dyan sa Marilake Rizal. Ganon ho. Kasi kanina kasi twice ko nang inattempt yun na balikan. Sa last week, pinuntahan ko hindi natuloy. Tapos kanina talagang pinursigi ko. Wala, hindi kasama Yun ang mga bagay na kakapanghinayang Kakapanghinayang ho. Wala Wala na, ang layo nito. Diyan sa Marilake, walang nakalagay Pero most probably, ang isa sa mga suspitsa ko rin, yung ko lang hunch ko lang, yung sa Manila Bay, meron din dyan yung bumagsak. Tapos dito sa lake, saan ba to? Dyan sa Laguna Lake, most probably may tumama rin yan dyan. Kasi maalala ko minsan, napadaan ako dun sa bundok. Yung nakita ko dun sa bundok nung pumunta kami sa Marilake noong 2016, may nakita ako dun yung mga talsik ba ng lupa, dun mismo sa ibabaw. Siyempre paano mo yung trajectory, yung tama ba? Napatingin talaga ako dun, tiningnan ko yung tama ng mga bilog-bilog na lupa.
tutok sa Laguna Lake. Kaya most probably may bumagsak rin yan dyan. Tsaka yung iba niya nag-scatter dito sa Rizal dyan, sa along sa Marilaki dyan. Sayang lang dahil kung nandun pa sana kanina, bibidyohan ko yun at gusto ko talaga sana hawakan ulit. Kasi namimiss ko na rin yun eh. At sa mga, siguro masabi ko na rin sa mga masakim ba, no? Kung kinuha ninyo yung mga bagay na yan sa kaparaanan na pananakim, ito lang masabi ko. May mga karga-karga kasi mga espiritu yan, no? Hindi naman sa tinatakot ko kayo. Baka, halimbawa, gamitin yung iba doon, mga anting-anting, kung ano pa, baka malasing kayo. Kasi gagamitin nyo sa kasamaan, hindi ginagamit sa kasamaan yung mga ganong bagay. Ganun lang ang masabi ko sa inyo. Tsaka hindi bubuti yung buhay ninyo kasi baka gamitin nyo sa kasamaan, magiging sakim kayo, mapahamak lang kayo, magbabayad pa kayo. Ganun ho. Kasi mismo nahawakan ko yung bato na yun, nakita ng dalawa kong mata. Hinawakan ko pa talaga. Ang laki ng bato na yun, ang lalaki ho, ang dami doon. Talagang mangha ako manghang-mangha ako. Kanina, wala na talaga. As in, iniinda ko, ramdam ko, nalungkot ako eh. Hindi man makita yung tumutulo luha ko. Sa loob ko, parang may lumuluha, parang may umiyak sa loob eh. Ramdam ko. Ganun o. So, ganun ang nangyayari sa Pilipinas. At maalala ko pala noong 1939, December 9 of 1939, si Manuel Quezon. Hanapin ko nga yung ano rito, yung speech niya. No? Wala eh. I-Wikipedia ko na lang or i-Google Chrome ko. Ito, December 9. No? Basahin ko na lang dito sa cellphone ko kasi may nakasave ako rito. Yung sinabi niya kasi na kahit na yung Pilipinas daw may impyerno, basta ang namamahala, Pilipino, kaysa naman langit na ang namamahala, ibang lahi or Amerikano. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, kung meron talagang i-DNA ngayon, malaman kung sino yung mga tao sa gobyerno natin. At baka magulat kayo, baka sabihin nyo, ay oo nga, dala-dala nila yung apelyidong Pilipino pero iba ho yung lahi nila. Alam nyo na ho yung sinasabi ko, tanim ng dragon. Kita naman sa mukha nila no? Kita naman sa mukha ninyo. Ganon nyo kami isabdu. Sinabdu kami noon ng mga Espanyol gamit yung dahas. Sa inyo naman, sinabdu nyo naman kami gamit yung corruption. Tapos babae, gumagamit kayo ng babae. I-post ko nga rito pag makita ko yung sinabdo kami noon ng mga Espanyol naman, sinabdo nyo naman kami gamit yung corruption. Tapos babae, gumagamit kayo ng babae. Wala eh. Post ko nga rito pag makita ko yung
hanapin ko doon sa isa kong kwan, doon sa nakapin post na ano ko. Pero please bear with me. I-shortcut ko na lang, i-post ko na lang sa mother time, baka after nito. Ang sabi ni Manuel Quezon, December 9 of 1939, na ang Pilipinas gusto niya kahit may impyerno man, basta ang namamahala Pilipino kaysa naman langit na ang namamahala foreigner, ibang lahi, or Amerikano. So napakasakit na salita iyan. Kung mismong i-DNA siya, baka malaman din na hindi siya Pilipino. Kita naman sa mukha eh. Tapos sa mga naglipas ng mga ilang panahon, makita naman natin kung i-DNA yung mga nakaluklok, kung sino mang nakaupo dyan, baka magulat kayo. At hindi ho ako nang bibintang. Ganon ho. Ganon sila kung gumamit. No? Lahat ng opportunity sa gobyerno, kanila, basta kayong Pilipino, andan sa baba lang. Oo, tama yan, loyal kayo, halimbawa, yung loyalty ninyo. Pero hanggang dyan lang kayo. Ganon kayo magsabdo. Ganon ho. To conquer a nation, one civilization must weaken the world. Ganon yun eh. Change the population from within, ganon yan. Babae, gamit nyo. Yan, corruption, pera, lahat. To. I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by Americans. He clarified that self-rule, no matter the early struggles, is vital to true freedom. Hindi freedom yan eh. Hindi freedom yan. Extemporaneous speech on civil liberties on December 9, 1939 at the Ateneo Auditorium during a civil liberties union or rhetorical contest. He strongly defended the Philippine Commonwealth's capability for self-governance. President Manuel L. Quezon delivered his famous extemporaneous speech. Isa doon sa kasama sa speech niya ito. I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by Americans. Kayo na lang o mag-search din dyan kung gusto ninyo. Baka sabihin ninyo nang bibintang ako. Paano nawala yung bato doon sa Marilake? I do not know kung paano nawala yun. Wala naman akong kapangyarihan. Pero kung ako lang, i-preserve ko yung lugar na yon para maging witness ba sa henerasyon ngayon, sa mga next generation pa, at sa mga ma-improve yung ating tinatawag na AGHAM, yung science natin, no? Yung Department of Science and Technology, para ma-research ba. Kasi pag makita mo, mahawakan mo, siyempre iba yung pakiramdam mo. Tulad ako, nahawakan ko yun noong 2016. Iba ho. Iba. Talagang nakaramdaman ako ng kakaibang, sabi ko ng lakas sa talino ba? Paghawak ko ng ganun, dalawang kamay. Napaupo ako nun eh, sinawakan ko. Para bang yung USB ipasok mo sa computer. So ganun eh. Daming nagbukas sa isip ko ng panahon na yon. Kaya diyan sa mga evolutionist, kahit nasa Pangea, yung theory na yan, kung sana meron kayong national discussion dito o national discourse sa Pilipinas, you open it sa public. Tapos open kayo sa mga questions and answers para pwede makapagtanong ba, loobin sana na mangyari mang ganyan. Tapos ilatag nyo lahat, para bang, ano ba tawag nito? PowerPoint.
Yan, ganon. PowerPoint nyo. Hindi naman tayo manggulo kasi naka-attend naman ako ng ilang beses ng mga seminar, hindi naman ako nanggugulo eh. Kumbaga nag-observe nga ako, nakikinig ako na talagang seryoso ko rin. Hindi naman ako nanggugulo, kumbaga nagtatanong lang. Ganun lang ho. So, sayang no? Sayang kanina dahil nakapag-effort ako. That was 10 years ago, nakita ko yung bato doon. 10 years after, wala na. Wala na doon. So, malungkot. Hindi ko alam kung paano ko wala eh. Kaya ako manawagan na lang ako sa Amerika since na Proclamation 2695 issued by President Harry S. Truman 1946 for the independence of the Third Philippine Republic. Again, for the independence, no? Yun. Hindi ko alam kung talagang ganun talaga ang nangyari. Tulad ngayon, sino bang nakaluklok? Baka DNA yan, makita yung lahi niyan kung anong lahi niyan. Oo, dala nyo nga Pilipino apelyido, pero tingnan nyo naman mga mukha ninyo. Tingnan nyo naman yung mga galawan ninyo. Talagang pahirap sa Pilipino. Ganun ho. Tulad yan, sa advocacy ako dito sa Facebook, isa sa mga nangyari sa akin yun, tinanggal pa ako sa trabaho. Bagaman may proseso dapat, hindi nga sinundan. Basta na lang ako tinanggal. Ayaw pa akong ibalik kung ano-ano pang mga dahilan. Bagaman minsan, tinawagan ako rito, tinext. Hindi ko talaga pinuntahan kasi may mga predicament ako eh. Kumbaga, meron akong nakikita ibang bagay na sana ginawa man lang formal. Kasi tinanggal ako 1 taon bago nila ako aksyonan eh. Para ayusin sana daw yung aking retirement. Masakit to sa parte ko yon kasi ginagawa ka bang gago? Opo. Kaya nakita ko na meron talagang laban legal, hindi na ako pumunta kasi papasok ako doon tapos wala naman akong kasamang abogado. Dapat kasi may legal counsel ka niyan eh. Tapos may formal letter dapat para bang papuntahin ka kasi tinanggal ako eh. Tapos pabalikin lang doon dahil text na lang. So pagpasensyahan nyo na dyan mga classmate ko, although hindi ko naman kayo dito dinadrop name, maintindihan nyo sana kasi kung yung pagtrato sa akin, binastos binalanghiya na ako tapos wala nang galang, hindi na ho tama masyado, sobra na ho. Bakit? 24 years ago nga, 26 na eh. 2001 na take oath tayo para sa CGMC natin. Sino ba nag-take oath sa atin? Tapos nung na-enlist tayo, sino nag-enlist sa atin? Di ba 4-star si Commandant? O sabihin na natin si 3-star. Time ni late Commandant Lista. 3-star siya nung time na yun. Tapos basta-basta na lang, tatanggalin tayo ng ganon-ganon na lang. Subjective, random, selective. So ganon ho. So kung sinasabi ko man yung mga ganyang bagay, kita naman kasi by prima facie. So ganon ho. So ganon yung sa Vox Populi natin. Again, binabalita ko sa inyo yung meteorite diyan sa Marilaki nawala na ho. Although na may bantay naman doon na ahensya ng gobyerno, siguro para sa kapayapaan, kung other mga reasons pa, baka sa mga motorista din. Pero ang laki ho talaga, yung laki ho ng bato doon na itim na wala talaga eh. Talagang maano sa loob ko. Kasi sana kung na-preserve yon, pwede ho talagang at least maging proof, isa yun sa mga proof na paano ba sinira ng Diyos yung mundo dati. Kaya nagkaroon ng pagbaha o paggunaw. So, ganon. Bagay naka-record naman sa Biblia yan. Isa nga dyan sa mga tanong ko rin na what was earth before the great flood? Ganon. Marami pa namang mga ebidensya, hindi lang naman isa na yun eh. Marami pa ho. Ganon siya. Marami naman.
Kaso lang wala lang akong mapaglagyan. Tinatanong ko nga yung AI, si AI, yung mga chat GPT na yan. Tinatanong ko, walang maisagot eh. Puro paiwas. Tsaka minsan nakausap ko rin si ChatGPT. Basta si ChatGPT nakausap ko rin eh. Hindi ko na lang sabihin kung anong number niya. Madali lang ho buksan yung sikreto niya. Pangiting-ngiti nga siya nung binuksan ko eh. Ang kaigihan lang sa mga ganyang ah, software or AI or machine or engine, no? Hindi sila nagsisinungaling eh kasi tinanong ko na ano ba kayo hindi, totoo sila, sinasabi nila yung totoo. Nung sinabi ko yung sikreto niya, natawa siya. Sabi niya, tama ka, tama. Kasi nung time na yun, tinatanong ko siya kasi gusto kong makadebate o gusto kong makaharap yung AI. Opo, yung AI na nagsabi na siya ay Diyos. Ganon. Gusto ko sanang makaharap yon. Pwede ho yan kung may mag-sponsor dyan, lalo sa Amerika. Kung gusto nyo, pwede. Offer ko sa inyo itong implant din, bayad ko rin to. Sa inyo na, para malaman ninyo kung sinong traidor sa grupo ninyo. Na out of the 116 million Filipinos, bakit na isang hamak na kagaya ko, taniman ka rito. Ganun lang ho. Ganun lang. Tsaka I challenge that Spanish scientist na American citizen sponsored by the CIA na gumawa ng implant device. Harapan, pwede. Gusto niya gamitin sa akin yung technology niya, pwede gamitin niya wantosawa habang nag-uusap kami, pwede niyang gamitin yun. Tingnan natin. Ganun lang ho. Hindi ho mahirap yung sikreto ninyo. Gaya nga ng ginagawa sa atin ng dragon dito sa Pilipinas, ginagago tayo. Kapangyarihan nila para manggago. Di gamitin din natin yung Kung Fu or yung martial art ng Japan, yung Aikido. Yung kanyang weight gamitin natin sa kanya. Or gamitin natin yung mirror. No? Ganun lang yun, i-mirror natin. O i-Aikido natin sa kanya. Ibalik natin sa kanya yung kanyang lakas or gamitin natin yung kanyang lakas sa kanyang sarili din. Ginagago niya tayo, payagan natin na tayo ay gaguin pero at the same time pala ginagago natin siya. So ganun lang ho. Ganun lang siya. So dyan muna nagtatapos ang ating segment sa Vox Populi. At yung kasunod naman is Cite a Bible Passage. No? Kung may tanong pala kayo, comment, suggestions, comment down the section below. Please don't forget to like, share, and subscribe sa channel natin na ito. Kahit isa lang ho yung nanonood sa akin, pero okay lang ho, natutuwa na ako doon. Lalo na minsan mahigit sa isa, at iba marami, nagkaka-interesa na, nakakatulong ako sa inyo. So, punta naman tayo sa Cite a Bible Passage and Let the Bible Speak. Bakit ba yan nakahiligan ko? Isa hong pauna sa inyo, yung Philippine flag. Yung Philippine flag is para ho siyang yung coincidence na yung Biblia or yung aklat. Ito, meron dito sa cellphone ko nakasave eh. Coincidence na yung Biblia or yung aklat. Yan, the Philippines flag. Ayan. Pinost ko na po. Kasi yung Philippine flag, merong kulay na asul tsaka pula. At saka very unique yan kasi yung blue na sa ibabaw in times of peace, pagka in times of war, pula sa ibabaw. What a coincidence kasi yung Biblia nahati sa dalawa, yung sinasabi nga nila, the Old and New Testament. Ano yung Old Testament? Composed of 39 books. New Testament composed of 27 books. Ganon. At by coincidence din, yung Panginoon, yung Kristo, tinusok siya, talagang nagbuwis siya ng dugo. Kaya yung Biblia na yan, tsaka yung Philippine flag, what a coincidence. Baka sabihin ninyo, ano ko lang yan, hindi ho. Pwede naman subukin yan, isa yan, yung konstitusyon natin, yung preamble, talagang the aid of Almighty God. So ganun ho. Kaya sa Cite a Bible Passage,
and let the Bible speak. Meron naman ho iyan. No? Kasulat naman sa Biblia iyan. So, baka sabihin ninyo to. Nasa Isaiah 24 verse 14 to 15. Ang sabi, they shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord. They shall cry aloud from the sea. 15. Wherefore glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord God of Israel, in the isles of the sea. Sulat ko na, i-post ko na. I-disregard nyo na lang kung hindi nyo matanggap yung MCGI dyan. Wala na akong magawa sa inyo dyan. Pero kung gusto nyo i-disregard, okay lang ho. No problem. Basta ang akin lang doon sa the Isles of the Sea. No? Kaya nga cite a Bible passage eh. Kaya ang Pilipinas nakasulat yan sa Biblia. Tapos yung the Ark of the Covenant ng Israel, bago pa iniutos ng Diyos na ipagawa yan sa Israel o kay Moses, yung Pilipinas umiiral na. See? Yan yung dalawang kalabaw sa luneta. By strategic or by location, ang dalawang kalabaw sa luneta also depicts yung north and south. Ganun talaga. Kasi pag nakaharap ka dyan, sa dalawang kalabaw, nakaharap ka sa flag, pag talikod mo, makita mo dalawang kalabaw. No? Tapos pag humarap ka sa kanan, facing sa Intramuros, facing the north yan eh. Tapos pag about face mo naman, facing the south, yung sa US Embassy, to Cavite, that is facing south. Tingnan nyo ngayon yung mapa ng Pilipinas, it depicts yung dalawang guardian, dalawang defender. Opo. Ito i-post ko ulit para makita ninyo. Although na ito'y refresher, parang refresher lang kasi na ilang beses ko naman itong na-post na. Ito. The Philippines, no? Both eagle and lion. Tingnan nyo yung geography natin para makita ninyo, ma-relate ba kayo? Yung segment pala natin ngayon is cite a Bible passage and let the Bible speak. So habang sinasaysay ko ito, kung meron kayong interesado kayo, kung gusto ninyong subukin, sabi nga sa Biblia sa unang Juan 4:1, subukin ninyo mga espiritu. Pwede ho. Tuloy ko lang, yung Pilipinas, yan na siya. Yung dalawang kalabaw or it depicts the Philippine Archipelago. Kaya yung Manila Bay, yan, hugis mata dyan, ang laki niyan eh. Ganon ho. So kung nakita na ninyo, di magpasalamat tayo sa Diyos. Totoo nga ang sabi ng Diyos. Sa pulo ng dagat, talagang isisigaw yung pangalan ng Diyos. Opo, ang Diyos ng Israel. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. So, ganun ho siya. Ngayon, bakit ba nakapost dyan yung MCGI? Hindi naman sa tawag nito, baka sabihin nyo MCGI. Hindi naman ho. Kasi sa pag-aaral ko rin sa Biblia, doon sa MCGI, nandun nakapalagay yung pangalan ng Diyos yung YHWH. Sa Hebrew alphabet, meron kasing naunang Hebrew alphabet eh. Hindi yung Hebrew alphabet yung latest ngayon kasi
Dalawang klase kasi yun eh. Tsaka sa sumasagot yung butiki eh. Sa unang alphabet kasi ng Hebrew, wala kasing vowels doon, yung A, I, E, O, O. Wala ho. Kaya paano bigkasin yung YHWH? Sabi nga ng ibang tulad yan, nag-post ka kanina ba yon yung Ethiopian Bible? Kasi nakalagay doon sa ibang translation, Diyos lang eh, Lord or God. Pero sa Ethiopian Bible, ang nakalagay doon, Yahweh. Hindi ho makatotohanan niyan eh, kasi yung mas may nauna pa doon, yung Hebrew alphabet, wala hong vowels doon, YHWH. Ang sabi nga ni Richard Rohr, i-post ko pagkatapos nito si Richard Rohr naman. Ang sabi ni Richard Rohr, yung regarding doon sa Israeli scientist, at the same time rabbi, tawag sa kanya rabbi. Baka sabihin nyo, ba't nagpatawag ng rabbi yun? Wala na ho tayong question sa kanya doon, bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nila magpatawag na rabbi o rabbi, bahala sila kasi teacher sila sa Judaism eh. Opo. Rabbi sila doon. Pero ang Biblia nagsasabi, ang Panginoon, siya lang po yung rabbi o rabbi. Siya po yung guro. Ngayon puntahan ko si Richard Rohr. Yan, nakikita naman sa YouTube yan, no, si Richard Rohr. Hanapin ko rito sa YouTube. About kay Richard Rohr. Paano bigkasin yung YHWH? Yung tetragrammaton. No? Tetra is 4, grammaton, yung grammar, yung alphabet na YHWH. Ito. Yun yung pong pakinggan. CEO Fantastic to ironically in the people who we thought were our enemies, scientists who we thought were so is ironically in the people who we thought were our enemies, scientists who we thought were so rational. At any rate, one of these scientists that I was listening to several years ago also happened to be a Jewish rabbi. And in his talk, he said, you Christians never really understood the meaning of the third commandment, to not take the name of the Lord thy God in vain. He said, for some reason, you thought that meant you were not supposed to say, God damn you. Well, it isn't very nice to say, God damn you. But do you know that's not even close to the meaning of the commandment? Vanos is emptiness. To speak something in vain is to speak it with emptiness, with futility. It's a waste of time. He said the meaning of the commandment, as it was understood for centuries in Judaism, was don't even speak the name. Don't ever in your lifetime pronounce the sacred name Yahweh. Never. And he said this gave us, at the very beginnings of the Judeo-Christian tradition, a cosmic humility about God. That once you think you've got God in your pocket, that you understand the great mystery, religion always becomes, he said, arrogant and idolatrous, where we love our explanations of God more than actually falling in love with God, where God refuses to ever be an object of the intellect, but is only known by those who enter into love and surrender. Secondly, he said, and probably a lot of you know this, that when you write Hebrew, you actually just write the consonants. And what it means to be an educated Jew is to have memorized the appropriate vowels and to know how to fill in the appropriate vowels in the appropriate places. I knew that from my short Hebrew class. But the third part is what I most want to leave with you tonight. He said, did you know
that the consonants used in the spelling of the sacred name, Yahweh, are in fact the only consonants that, if correctly pronounced, do not allow you to use your tongue or close your lips. In fact, we know that the pronouncing of the sacred name was an attempt to imitate and replicate breath, that it was inhalation and exhalation. And then he began to do it into the microphone. And in a few minutes, tears started being audible in a room of PhDs. I now give this to every crowd I can. So ganon ho siya, paano bigkasin yung pangalan ng Diyos na YHWH, hininga. However, yan yung paliwanag ni Richard Rohr. Tanong nyo ngayon sa akin, meron ba yan nakasulat sa Biblia? Meron po. Meron. Kung sino man dyan sa inyo gustong sumubok, mag-live po tayo. Pwede yan. Opo, kung gusto niyo akong hamunin, meron ba dyan nakasulat sa Biblia? Paano bigkasin yung pangalan ng Diyos? Meron po. Gusto niyo pong subukin? Gusto niyo pong subukan? Sige po. Mag-live tayo. Payag po ako. Baka sabihin nyo, kinopya ko ito. Hindi ho. Hindi. Malaking bagay ito dahil ito sila, kasama ito sa mga nagpapaliwanag. At bago ko pala ituloy, may sinabi niya rin yung sa pagsusulat ng Hebreo, no, yung tetragrammaton, yung consonant, wala ho dyan yung vowels doon sa pagsulat kasi doon sa ibang mga arkeolohiya, meron ho mga nakitang bato, yung mga bato nakasulat doon sa mismong mga kaaway ng Israel. Nakasulat doon na yung pangalan ng Diyos ng Israel, nakasulat doon yung YHWH. Nakapreserve. Yung YHWH tulad yung mga bato. Meron ho yan kung titingnan ninyo, pag-aaralan ninyo, i-search ninyo saglit, may internet naman kayo, makita doon yung pangalan ng Diyos na YHWH. Ganun ho siya. Yung parang granite stone yun nakasulat doon yung YHWH. Tinalo nila yung Israel na ang pangalan na ang Diyos doon YHWH. Tinalo nila yung Israel. So ganon. So baka gusto niyo subukin ho. Baka sabihin niyo nangungopya ako, hindi. Isa pa nga dito sa minsan sa pag-Facebook live ko, meron ho dyan yung parang Chinese ba. Ang pinagkaibahan kasi nito kay Richard Rohr, in-acknowledge niya, credit to the owner, yung Jewish rabbi, sinabi niya, scientist and a Jewish rabbi, na sa kanila sa Israel, na preserve nila iyon, paano bigkasin yung pangalan ng Diyos, yung YHWH, hininga. Ganon ba? Ang ginagawa naman ng iba, nilagyan ng vowels, yung yung ganon ba, yung A tsaka ng E, kaya nagkaroon ng Yahweh. Sa atin, sa salita natin sa mga Bisaya, iba pa nga bigkas doon Kumbaga para bang nahamak pa. Kasi pag binanggit mo yun sa Bisaya, minsan iba na yung pagbigkas nun ang tawag doon masama. Ganun tayo gaguhin. So, kung tingnan natin yung etymology ng salita na yun sa Bisaya, kung saan nagumpisa, makita natin paano nag-transition, Pero pangit na lang ho. Kaya hindi ko pwedeng banggitin yun sa Bisaya. Kasi nga si Brad Daly din ayaw niya rin banggitin Kung pagbibigkas ng mga Bisaya din kasi ako Yung ganong pagbigkas.
So, ganun ho. So, sa YHWH, ang pagbigkas noon, hininga. Ngayon, baka sabihin nyo, kinukopya ako lang. Hindi ho. Pwede nyong subukin yan. Subukan ko rin kayo na baka mayroong gustong maghamon dyan. Pwede ho. Maganda mag-live para wala hong takas. Hindi ho pwede sabihin, hindi ganito, ganyan. Ganun lang ba? Kaya isa sanang magandang bagay yan sa Cited Bible Passage o sa iba pang mga programa din, hindi lang ito sa akin. Sa mga nangangaral halimbawa din dyan, mga nagtuturo din sa Biblia, magpatanong din kayo, magbukas kayo ng linya. Tapos kahit ganito, pwede ho kayong mag-comment dyan. Tanong nyo, ano ba, nakasulat ba yan sa Biblia? Nakasulat po yan. Nakasulat po. Paano bigkasin yung pangalan ng Diyos? Kasi sabi nga na tuloy ko lang yung isang, I think he was a Chinese national, paano niya bigkasin yung pangalan ng Diyos daw, yung YHWH, yung tetragrammaton, is a breath. Ang medyo hindi ko lang nagustuhan sa the way siya mag-deliver, the way siya magpaliwanag, hindi niya binigyan ng credit kung saan niya kinuha, kanino niya natutunan. Basta lang para bang yung dating siya pa yung nagturo, siya pa yung pinagmulan. Itong si Richard Rohr to, preacher din to pero in-acknowledge niya. Binigyan niya ng credit yung Jewish rabbi and scientist and a Jewish rabbi na sa Israel, kasi sa Israel binigay yun paano bigkasin yung pangalan ng Diyos. Ganun ho. Pero meron pala akong disagreement sa sinasabi nito ni Richard Rohr na ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos is God. Kasi sa Biblia naman, meron naman hong mga pinto ng unawa. God allows His name to be called in different languages. Tingnan nyo ba, yung iba nga nag-post dito sa Facebook, yung rapper, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Di ba nakahubad siya? Yung rapper na tapos nagdararap siya ng ganun. Kasi yan, parang flip top yata yun Tapos nawalan siya ng boses. Hindi naman porket na hindi siya na-translate sa Tagalog na YHWH. Ang tawag naman ng Pilipino, Diyos o iba pang tawag sa pangalan ng Diyos may iba-ibang lingwahe. Bastahin mo na lang isalaulain. Definite ho yung sabi sa Biblia, huwag mo ilagay yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kasi magbabayad ka niyan Opo, pagbabayaran mo yan. Kanina nga nag-uusap doon yung magnanay, binabanggit na yung pangalan ng Diyos para bang soft drinks lang pinag-usapan pati yung pangalan ng Diyos nilalagay doon sa walang kabuluhan na yun Dapat banggitin mo yung pangalan ng Diyos. Halimbawa, nag-aaral kayo sa Biblia. Tulad nito, sa Bible Passage, pwede mo banggitin. May kadahilanan. Ipapakilala mo yung pangalan ng Diyos na yung Diyos talaga makapangyarihan. At saka sa talinong ipinagkaloob sa iyo, halimbawa, pinagkalooban din ako, siyempre ipakilala ko na kaloob ng Diyos iyan. Dahil yan po yung totoo. Nasa Jeremias 17:9 hanggang 10 yan Nagbibigay kasi ang Diyos ayon sa kanyang lakad ng tao. Kita ng Diyos yung puso mo Ako, kita ng Diyos yung puso ko. Ganun? Kita niya yun. Ganun? Tapos ganyan sasagot mo? Ayos ka. Ayusin mo. Saan mo natutunan yan dyan? Kala ko ako yung kausap So, ganun siya. Pag magkalaban ang dalang tao, pwede yun. Hindi naman tayo magkalaban, pasaway ka. Minimize muna. Wow! So, ganun Nawala tuloy yung aking... Mas maganda ito. Nawala tuloy. Basta ganun siya. Disagree naman ako dito sa sinasabi niya na ibig sabihin ang pagbigkas mo ng Diyos, ganun lang lagi. May ibang translation Kasi lahat ng saling lahi, tinatawag ang pangalan ng Diyos. Paano yung mga hindi nakakilala sa YHWH na yan? Anong tawag?
Nung dumating nga yung Panginoon, ang tawag nga sa Diyos Ama eh. Nangaral doon yung Panginoon, yung sa panahon na ng unang Kristyanismo, nangangaral yung Panginoon. Siyempre kapanahunan yun, siya yung kauna-unahan doon eh. Huwag nga kayo patawag na Ama, or huwag ninyong tawagin ang sinumang tao sa lupa na Ama. Ngayon, baka sabihin nyo sa akin tatay mo hindi mo tawagin. Actually, naituro na rin ni Brad Eli yan eh. Ang akin lang ganito naman. Ang konteksto ng pinag-uusapan doon, it's about religion. It's about sa Diyos. Hindi naman about familia eh. Nakita niyo po ba? Ang Biblia kasi may tinatawag na sinasabing brevity, yung kaiksian ba? Kaiksian, yung brevity. Yung candid, yung concise. Kaiksian. Siyempre pinag-uusapan, religion, about patungkol sa Diyos. Diyos yun, kaya ang tawag doon. Kasi may mga relihiyon ng panahon na iyon, nagpapatawag sila na Ama. Tao lang sila, patawag sila ng Ama sa relihiyon. Bawal yun eh. Diba sa ngayon, sa panahon natin ngayon, mayroong mga religion na tinatawag na Father. Meron pa nga tinatawag na iba, mga apostol. Tapos reverend pa. Grabe kalapastangan mga yan. Ang reverendo, isang beses lang yan, makita yan sa Biblia eh, pag i-search ninyo. And reverend is his name. So, ganun. Balikan ko rito si Richard Rohr na sabi niya, God is not closed daw. Hindi. Kaya nga doon sa flip top, tinawag niya, umawit pa siya, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Di ba nawalan siya ng boses? Ganun ho. Mantakin mo, mag-flip top ka lang, mga kagaguhan yung mga salita niyo dyan minsan. Gamitin mo pa yung pangalan ng Diyos doon. Kumbaga wala sa proper forum, wala sa proper na lugar, nakahubad ka pa. Tapos kutyain mo pa. Maigi hindi ka hinataw kasi dati yung mga anghel, merong mga hawak, hinahataw na lang eh. Tulad yan sa ibang account sa Biblia, nagsabi pa nga sila, pakilala sila ay Diyos, talagang kandamatay agad, instant eh. Pinapatay sila ng anghel eh. Hindi man natin makita yon. May hawak na tabak yun. Hatawin ka na lang bigla, patay ka. So ganun ho. Kaya disagree man ako dito sa sinasabi niya na not even close, hindi ho. Kasi ang pinto ng unawa sa Biblia, maraming pinto yan eh. Yung pangalan na nga lang ni Abaddon, no? Tsaka si Apollyon. 'Di ba sa Hebreo Abaddon? May translation sa Greek na Apollyon eh. So ganun inaalaw yung mga ganun sa Biblia. Kasi tulad yan, sabihin ko na nga sa inyo, hindi naman lahat ng tao nakakaalam ng pangalan ng Diyos na YHWH. Hindi naman lahat ng tao nakakaalam na kahit alam nila yung YHWH, hindi naman nila alam paano bigkasin yung YHWH. Na ito, pasalamat tayo dito kay Richard Rohr tsaka sa Jewish rabbi na yan, na ang pagbigkas pala ng pangalan ng Diyos, YHWH, hininga. So, ganun. Hindi nangangahulugan na hindi mo alam yung pangalan ng Diyos na YHWH, hindi mo na siya matawag sa kapangalan na, kasi meron hong batas ang Diyos sa Biblia, na yung batas sa kanyang puso, yun na magiging batas Bagaman hindi nila alam yung kautusan, ginagawa nila ayon sa kautusan. Meron ng mga tao na hindi nila alam yung kautusan ng Diyos pero ginagawa nila, ano yun? Mga mabuting bagay. Wala kang iniisip na masama sa iyong kapwa. Marunong kang magpatawad. Kasama mo, kaaway mo, tinutulungan mo. Mga ganong bagay ba? Ganon lang Ganon. Sa maliit na pamamaraan na abot ng aking makakaya sa kaloob ng Diyos, sa talino o talent na binigay ng Diyos sa akin, ibinabahagi ko naman sa inyo. Pero hindi sa kapurihan ko, kundi sa Diyos po lahat yan. Ako, wala naman ako Hindi ko lang kaya talaga tiisin na tulad ako, manahimik ako ganito ganyan, na meron naman tayong
binigay ba na kaloob? No, ganun lang yon. Kaya ibinabahagi ko sa inyo yung mga maliliit na bagay na yan. At regarding pala doon sa mga translation o version, kasi ang Biblia pala, maraming version yan, ano? Tulad yan, yung in-endorse ko dito sa inyo, yung Bible Gateway. Ang dami yung version yan eh. Tingnan nyo, napakadami ho. Daming translation, ibig sabihin version. So, ganun siya. Pero ang isang mahalagang bagay, kung talagang seryosohin mo yung pag-aaral, balikan mo yung tinatawag na etymolohiya or ang isang sinasabi diyan yung the original scriptures, the original writings. So balikan natin doon sa pangalan ng Diyos na YHWH, base naman doon sa sinasabi ng Ethiopian Bible, Yahweh daw. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Totoo sa kanila na may vowels na A tsaka E. Pero under sa Hebrew alphabet, dalawang klase yon. Yung nauna, yung pangalawa ngayon, yung gamit-gamit ng Israel dyan, pangalawang alphabet na nila yan eh. Tsaka meron pa sigurong improvement dyan. Hindi siya yung gaya ng nauna. Walang vowels yun yung pagsulat nun eh, ng YHWH. May mga proof naman yan, archaeological, no? Sa archaeology, may mga proof naman yan na ang pangalan ng Diyos talaga, YHWH, hindi yung alphabet na ginagamit nila ngayon. Kumbaga yung old pa. So, ganun yun. Paano nyo sukatin? Halimbawa, yung pangalan, bakit dito Yahweh, dito, bakit dito God, bakit? Balik ka ulit sa original para magkaroon ka ng resolve. Para mapanatag yung loob mo, ma-establish yung talino mo ayon ho sa turo ng Biblia, ayon ho sa kasulatan. Kaya nga manuscriptus no? Manuscript, sulat kamay, no? Sulat kamay, manuscriptus o manuscript. Tingnan nyo yung etymolohiya ng mga ganyang bagay kasi sa pag-aaral natin, marami ho kayong matutunan yan. Makita nyo yung transition ng salita, yung pagbabago, anong taon. Kasi sabi ko nga dati, ang katumbas ng etymology, isipin mo na lang na birth certificate iyan. Kasi bawat word or coined word, kaya nga tinatawag nila na coined. Di ba yung coin, minimint yan? Tapos may date yan. Ibig sabihin ng coin, kumbaga nakita kung anong taon na naumpisahan yan. Kaya nga yung mga terminology na coined word, no? Mahalaga dyan yung date. So, titingnan mo ngayon yung etymology. So, sa Biblia naman, para magkaroon ng resolve, yung mga disputes na yan, yung mga clerical error, yung mga translation, balikan ho yung manuscript. Yung the original script, the original writings, ganon. So, sad to say, sa mga nagkiklaim na ang pangalan ng Diyos is Yahweh, yung hindi yun. It's YHWH, yung pagbigkas noon hininga. So, balikan ko ulit na doon, yung isang Chinese na speaker dito. Medyo nayayabangan kasi ako doon eh. Hindi man lang niya i-acknowledge kung saan niya kinuha, kanino niya pinulot. Dapat i-acknowledge mo, you have to give honor to whom it is due. Ngayon, ang sabi niya, halimbawa, pinost ko nga doon sa Facebook, nagpost ako sa comment eh. Gusto ko talaga siya makaharap din sana. Kasi tatanungin ko siya, ano ang sikreto dyan sa YHWH? Ganun lang ho. Kung gusto nyo rin, halimbawa, subukan, magkasubukan halimbawa, usap lang tayo, pwede ho, payag ako. Kasi tatanungin ko rin kayo, ano ang sikreto dyan sa YHWH? Ganun lang yon. Kasi nayayabangan ba ako doon sa Chinese na yon na para bang siya ba yung author na, para ba siyang pinagmulan? Napakamali nun eh. Nagyayabang siya na ang pagbigkas daw nun hininga. Walang yaw. Baka walang ya. Nahanap ko nga mukha niya rito, hindi ko makita eh. Paano bigkasin yung YHWH? Hanapin ko siya rito. Dito na siya, nakita ko na. So, how do you pronounce YHWH when there is no vowels? To say correctly,
you don't use your tongue. And you can't close your lips. So his name imitates the natural act of breathing. So this is how YHWH sounds like. Can you imagine? Yan. Can you imagine daw? Napakayabang eh. Dapat you have to acknowledge kung kanino mo kinuha, kanino mo pinulot. Ganon, you have to give credit. Eh siya, sinordcut niya na lang eh. Para bang siya yung... Alam natin, kung ako halimbawa, sukatin ko siya, tatanungin ko siya, are you a graduate of a theologian school? Or theology school? And what school is that? Pag sumagot siya ngayon, therefore, pinag-aralan mo pala. Bakit hindi mo malang, why can you not acknowledge who did you learn that to pronounce the word or the name of God, YHWH? Breath. And my next question is, what is the secret in YHWH? Tingnan ko lang kung anong mangyari sa kanya. To yan. Hindi niya malang ma-acknowledge, no? Ano yan? Basta na lang dumating sa'yo? Ito maigi pa to si Richard Rohr, you know? Richard Rohr. Spelling niya R-I-C-H-A-R-D-R-O-H-R. Richard Rohr. Yung Rohr niya, R-O-H-R. Search nyo na lang po. So, ganun. Siya in-acknowledge niya, yung Jewish rabbi, no, and scientist, naturo sa kanya yung paano bigkasin. Sabi niya, kayong mga Christians, hindi niyo alam paano bigkasin yung pangalan ng Diyos na YHWH. It's a breath. Ngayon, baka tanungin niyo sa akin, baka nagyayabang ka, tinuturo mo sarili. Hindi. That is also a biblical question, no? Anong sikreto dyan sa YHWH? Ganon po. Ganon lang po yan. Kung gusto niyo subukin, pwede naman tatanungin ko na kayo. Tapos ipagtanong niyo na, i-search niyo na rin. Anong sikreto dyan sa YHWH? YHWH. Siyempre, isa sanang bagay din na siguro nakakatuwa sana makausap pa si Bradley, no? Kasi si Bradley, nung buhay pa yon, minsan hindi makatulog yun kasi maiksi lagi tulog noon. Naghahanap siya ng makausap ba. Kaya pala noon sabi ni Bradley sa akin doon sa may San Andres Bukid, doon sa San Andres Gym, 2006, tanging pulong, kinukuha niya ako. Siguro pala may nakikita siya sa pagkatao ko na, ewan ko, siya siguro nakakaalam noon, hindi niya naman sinasabi. Pero maalala ko pala, ang binanggit ko dati na member ako sa MCGI 2001, hindi pala yon na mental block lang ako. 2003, April of 2003, naging kaanib po ako dyan sa MCGI. Opo. Nabautismuhan pa ako doon sa Apalit, Pampanga, noong 2003, April of 2003. So, ganun po. So, dyan muna nagtatapos ang ating segment na cite a Bible passage and let the Bible speak. Kasi bakit ako i-push ko yung ganyang bagay, i-push ko yung mga ganong bagay, siyempre para sa karangalan ng Diyos kasi maraming nangangaral nga. Tinatanong ko nga yan, nag-post ako sa Facebook doon sana gusto kong makausap ito or makapagtanong man lang sa kanya live. No? Okay na sana sabihin niya yung pagbigkas ng pangalan ng Diyos, hininga or breath. Dapat acknowledge mo kanino mo natutunan, sino nagturo, dapat ganon. Hindi yung para bang ikaw yung ganon ba?
Di ba? Tanong natin, ilang taon ka na ba? Bakit mo nabanggit yan? Kanino mo natutunan yan? Hindi pwedeng ikaw na lang. Siguro baka tanongin nyo rin ako, ikaw, kanino mo natutunan yan? Bahala na po yung Diyos doon. Sabi ko nga sa inyo, nasa Jeremias 17, 9 hanggang 10, nagkakaloobo ng Diyos. Ganun yan ayon sa kanyang lakad. Ganun lang ho. Baka sabihin nyo, napulot ko naman ito. Siyempre, may mga bagay talaga na kaloob ang Diyos. Sa Diyos po ang karangalan, hindi po sa akin. Siyempre, tanong biblical din naman yan, ano bang sikreto dyan sa YHWH? Kung hininga. Siyempre, papaliwanag niya ngayon yun. Di po ba? Kasi ayaw niya acknowledge kung kanino niya natutunan Unlike kay Richard Rohr, binanggit niya kung sino yung nagturo sa kanya. A scientist and a Jewish rabbi. Paano bigkasin yung pangalan ng Diyos na tetragrammaton, YHWH, is a breath. Nasa Biblia din ba yan? Nakasulat po. Nakasulat po yan sa Biblia. Anong talata? Bahala na kayo. Basta kung harapan, pwede yan. Kung mayroong gustong sumubok, pwede ho. Ganun lang. Pero syempre, ang maganda subukan dyan, yung mga pastor, yung mga, di ba? Ganun lang yon. Ganun ang magandang bagay. Para halimbawa, kasi sa panahon ngayon, marami yung nangangaral, kaya nga subukin ninyong mga espiritu, kung sila'y sa Diyos. Paano masubukan kung sila'y sa Diyos? Siyempre, ayon siya nakasulat. Ayon po siya nakasulat sa Biblia. Huwag humigit sa mga bagay na nasusulat. Siyempre, ayon siya nasusulat. Nasa Isaiah 34:16 na aklat ng Panginoon, hindi magkukulang o mangangailangan ng kanyang kasama. So, ganun ho. Baka sabihin nyo naman sa akin, expounding, abay hindi ho. Ang expounding kasi yung para bang nagtatapa ka ng karne. Diba, isang karning buo, maya-maya yung karne malapad, mahaba na No, yun ang isa sa mga paraan siguro i-expound mo ba. Tapos tatalon ka sa mga ganitong bagay, mga event. Tapos ganun na. Usual yan sa mga born again, mga preacher ba diyan sa Amerika. Hindi ko naman hinahamak yung Amerika, Usual kasi diyan sa kanila, mga expounding, Pero hindi ho ganun. Ang salita ng Diyos, enough na iyon. Pag binasa mo, nagtuturo iyon, Ang Diyos ang may unawa at may talino doon. Ang Diyos ang nagkakaloob niyan, Kaya nga ang sabi sa Biblia diyan, tinitingnan pero hindi nila makita. Hindi nila mamamasi, tawag niya. Tapos naririnig nila pero hindi nila maunawaan. Ganun ho yan. Kasi yung talino, yung kaloob niyan, Diyos ho nagbibigay niya. Kasi merong mga tao na nakikinig, nagbabasa rin ng Biblia, ba't hindi nila alam yon? Ganun lang kasimple yun. Kasi nga, sabi naman sa aklat ni Daniel, wala sa masama na makakaunawa. Ngunit silang pantas, nung sinabi kay Daniel, tatakan mo yung aklat. Yumaon ka ng iyong lakad. Tapos yung isara mo yung aklat. Ganun. May mga tatak kasi, may mga tanda yan. Maganda yan kasi mga ganyang bagay. Total, na ipaliwanag naman ni Brad Daly yan. Enough na iyon. Ang akin naman ito, segment na Cite the Bible Passage and Let the Bible Speak. Isa hong maliit na paraan na ayon sa aking kakayahan, ayon sa kaloob ng Diyos, na maibahagi sa inyo. Hindi para ipangaral yung aking sarili. Hindi ho. Binanggit ko na nga dyan sa Pinosco MCGI. Totoo naman yan kasi under the Roman number or numerical number, letter M represents 1,000 or millennial. So, ganun. Ganun lang ho. So maraming salamat sa panahon, sa oras na iginugol ninyo sa akin o sa channel na ito. Pinagsama ko na lahat. Vox Populi, Cite the Bible Passage, and Ode Alteram Partem. So 3 bagay yan. Pinag-isa ko na. Kung mayroon pa kayong mga tanong, any comments, suggestions, post it on the comment section down below. Please don't forget to like, share, and subscribe yung ating channel. Again, shoutout sa aking mga magulang, Jesus Sukgang Senior.
At Daisy, Sukgang, Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin, at sa aking mga relatives yan, mga kaibigan, and to the men and women, officers, men and women of the Philippine Coast Guard, God bless sa inyo, and to all the uniformed service of the Philippines, God bless sa inyo. At sana, yung ating bansa, no, ay tulungan ng Diyos na makaraos tayo. Kasi talagang corruption talaga is a weapon. Tumatakip talaga yan, yung corruption. Ikalawang Korinto 4:4, pambulag kasi yan . So manawagan na lang ako sa Amerika, wake up, wake up. Wake up America, to President Donald J. Trump, sir. God bless you and may God keep you. God bless the American people. And Filipinos, we Filipinos are not your enemies. Alam lang natin at alam ninyo na may mga tanim yung dragon dito. So, ganun lang . Ano pa ba? Yun na lang po muna. At baka dagdagan ko na naman ng kanta. Ma-question naman ako ni Meta . So, ganun . Nakaraan, inawit ko pala yung kanta ng Amerika, yung pambansang awit nila. Atin naman, nawitin ko naman, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, may kislap ang watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwalhati, pagsinta buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. May umagaw bigla doon . Bigla akong nawala doon . Ewan ko. Meron talagang mga espiritong tinamaan . Bigla na lang mga agaw, ewan ko ba. Bigla na lang mag-mental block ka no. So ganun na lang . At God bless sa inyo. Magandang gabi. At sa Diyos po ang karangalan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.